ng husto ang pechay ko dahil sa taba ng alaga ng BF ko na isang Nigerian. Dear Ate Vine, hello po sa inyong lahat mga ka-confessed. Gusto ko lang mag-share ng love story ko. Kung sana malaking sakripisyo para lang makamit ko ang pinapangarap ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Mina. 28 years old na sa ngayon. Ang boyfriend ko ay si Sam, taga New York at isang Nigerian. Nakilala ko si Sam sa isang dating app. Isang Nigerian na nakabase sa New York bukod sa sobrang yaman at daming business doon. Napaka-pogi niya talaga. Kahit sobrang itim, ang kinis ng balat at amoy dolyarang bango. Nung pumunta siya rito sa Pinas para magkita kami, halos mahimatay ako sa airport. Sa video call kasi, balikat lang ang kita. Pero in person, sobrang taas at laking tao pala niya. Para akong tumitingin sa poste ng Meralco, sa sobrang tangkad niya. Pero dahil nga attracted ako, nauwi kami sa isang luxury hotel. Nung nasa kwarto na kami at nagsimula na ang init, nanginginig ako sa kaba. Napalunok ako, parang hindi yata kakasya. Peche, pero dahil nanggigigil ko, hinayaan ko lang siya. Pero niya hindi kundi isang malakas na aray na parang napasigaw talaga ako. Ang pechay ko sa kanya. Natigilan kaming dalawa at si halos mamutla sa kaba at panayang sabi ng, I'm so sorry baby. Are you okay? Sabi niya, ititigil na raw namin dahil natakot siya sa sigaw ko. Pero sa isip-isip ko, hala, baka ma-turn off ito at hindi na ako dalhin sa New York. Pinanindigan ko ang pagiging Filipina warrior. Sinabihan ko siyang, no baby, it's okay. Please continue. Itinuloy nga namin pero dahan-dahan na lang. Habang binabalance ko, lang ako habang nakakapit. Sa malapad niyang likod, siksik, nasiksik talaga ang pakiramdam. Para akong pinupuno ng semento sa sobrang tindi. Pagkatapos ng lahat, nung naglinis ako sa banyo, doon ko na dahil sa pinsala, kahit 3 lalaki na ang hindi pa rin sapat yun, para kumasya ng tama ang kanya. Kinaumagahan, para akong lalaking bagong tuli kong maglakad. Hirap na hirap ako at parang kailangan ko pang sobrang oversize nang nakuha ko. Pero dahil nga sa sacrifices ko nung gabing yon, mukhang doon siya lalong nahulog sa akin. Mas naramdaman ko yung love niya, ang sweetness niya. Mabait naman siya, mapagmahal. Hindi siya madamot. Lahat ng gusto ko binibili niya. Niregaluhan niya nga ako ng iPhone 17 Pro Max. Kitang-kita ko rin naman ang pag-aalala niya sa tuwing naulit pa kasi nang naulit. Ay inuunti-unti na lang. Pero kapag hindi niya maiwasan bilisan. Pero dahil pangarap kong makapunta ng New York, tiis-pechay talaga. Pero sulit naman. Dahil ang aking sakripisyo ay nagbunga rin naman, pinakasalan ako ni Sam dito sa Pinas. Hindi man sa simbahan, simpleng kasal lang pero tunay, at ito na ang susi ko upang makarating sa New York. Nauna na siyang bumalik ng New York. Sa December, babalik siya dito sa Pinas para dito magpasko at bagong taon. Sabay na rin kaming uuwi ng New York. Sabi ko na lang sa sarili ko, okay lang. Basta ang kapalit naman ay lifetime supply ng dolyar at isang poging Nigerian. Mahirap pala talagang makamit ang isang pangarap, totoong sakripisyo, ngunit sulit naman,